kung titingnan natin mga kababayan, yung pangungutang kasi, yan ay dapat ginagamit yan in a responsible way. No? Responsable dapat yung paggamit ng pangungutang. Kasi yung utang na hindi yan libre. No? Yan babayaran niya ng interest. Babayaran niya natin mga Pilipino. Babayaran ng mga hinaharap yan, ng mga future generations ng mga Pilipino, Jade. Ano? Kaya ang dapat na ginagawa dyan is yung pangungutang, ini-spend nila yan sa mga project na makakapagbigay ng pang mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. So ano bang mga examples no, ng mga project na magbibigay ng mas matagalang paglago ng ekonomiya? Nandiyan halimbawa yung investments, Jade, sa human capital. Ano ba yung human capital? Yan yung kalidad ng manggagawa. Paano ma-improve yan? Investment sa education, investment sa kalusugan, investment sa pagtitraining ng ating mga kababayan. Yan ay makakapag-improve yan ng human capital outcomes sa ating bansa. At yan ay magdadudulot ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. Nandyan pa yung sa kaso ng infrastructure, no? Kailangan natin yan. Hindi lang yon, yung ating kuryente, JD, mataas pa rin, ano? Isa sa mga pinaka-expensive na kuryente sa rehiyon na nasa ating bansa. So kinakailangan mag-invest ang ating bansa, ang ating gobyerno ng mga proyekto na kung saan na makakatulong sana na maibaba halimbawa ang gastos no ng ating mga kababayan sa kuryente. Lalong-lalo na pag-entice ng mga foreign investor. Kasi nga, isa sa mga reason kung bakit ayaw ng mga foreign investor sa ating bansa ay napakataas na singil sa kuryente. So, yan yung mga klaseng investment sana no, na dapat paggamitan ng pangungutang, iimbis na ipamigay lang as a form of ayuda which serves very little purpose. No? In fact, yung ayuda na yan, ang nangyayari is temporary solution siya. It's never a permanent solution and yet nagagamit din sa pamumulitika, Jade, unfortunately. No? Tandaan natin, dapat yung mga inuutang na yan, we have to use that wisely.